a lot of the work on the general education curriculum was parallel to the work on K to 12. After the 12th year, they would be presumably better equipped for the jobs na out there. So they would not have to go to college anymore. Sa pangkalahatan, sinasabi nila na may kulang daw yung dating 10 taon ng ating basic education. Hindi raw umaabot ito sa tinatawag nating international standards. Para raw may iangkop yung ating basic education sa iba pang mga sistemang pang-edukasyon sa buong daigdig, ay kinakailangan daw na umabot ito sa 12 taon. Isang sagabal daw sa labor mobility ng mga manggagawang Pilipino ang kakulangan natin ng 2 taon. Kung kaya't ang pangunahing layunin talaga nito ay pagpapadulas o pagpapabilis ng paghahanap ng trabaho ng mga manggagawang Pilipino sa ibang mga bansa. Na sa katunayan ay hindi naman talaga malaking problema dahil tayo na ang ikalawang bansa na nagpapadala ng napakaraming overseas contract workers. Hindi lamang ito sa konteksto ng pandaigdigan, kundi sa konteksto rin ng ASEAN. Sa usapin ng ASEAN integration ay 12 taon din daw ang kinakailangan para sa ating basic education. Ito yung sinasabi nilang parang harmonization ng ating sistema sa iba pang mga bansa. Dati natin pinupuna ang malaking mga kakulangan sa ating kasulukuyang basic education. Yung ating pangamba kapag dinagdagan ng 2 pang taon ay lalo pang mababanat yung dati ng kulang na nga na mga rekurso. Malala ang kondisyon ng Pilipinas. Sa Southeast Asia, tayo ang masasabing may isa sa pinakamalaking dropout rate. Ang maaaring maging implikasyon ng K-12 ay mas marami pang bilang ng mga estudyanteng Pilipino ang hindi man lang makapagtatapos ng high school. Nangangamba tayo doon sa usapin ng streaming ng mga estudyante na meron ng stream na pang VocTech na lamang. Ibig sabihin, pagkatapos ng vocational technical course ng 12 taon na yan, ay diretso na daw sila sa trabaho. Pinililit nito yung posibilidad at yung accessibilidad ng tertiary education. Ang sinasabi sa kanila ay huwag na lang kayong maghangad ng masyadong mataas at kayo ay makontento sa mga trabahong mumurahin na i-export natin sa ibang mga bansa. Meron tayong mga tindig kaugnay ng K-12. At pangunahin, siyempre, ang ating tindig naman ay hindi naman usapin lang ito ng bilang ng taon. Ang usapin talaga dyan ay sapat na suporta ng Estado para sa batayang o basic education. Para may sapat na aklat, may sapat na silid-aralan, may sapat na mga upuan. Yung mga guro ay mabigyan ng sapat na pagkakataon na mapaunlad ang kanilang kakayahan. Sa kabila naman ng kahirapan ng nakaraming Pilipino, ay yung sapat na suporta rin na maibibigay sa kanila para matiyak na makapagtapos ang 100% ng ating mga kabataan ng basic education. Dahil yan talaga ang hinihingi ng pag-unlad ng isang bansa. 100% dapat ng lahat ng mga kabataan ay makapagtapos ng basic education. What happened to Filipino? Binura ba ito from the general education curriculum, from the college curriculum? So essentially, we said no, that most of the Filipino is now in the grades 11 and 12 in basic education, and the whole 36 units in general education can be taught in English or Filipino. It is up to the higher education institutions. Well, yung CHED memo, nagtatakda ng bagong general education curriculum para sa mga universidad at kolehiyo sa buong Pilipinas. Mula sa mga 60 units or more na general education curriculum ngayon, binawasan ito magiging 36 units na lamang dahil umano sa pagpapatupad ng K-12, particular yung senior high school. Marami sa mga subject na tinuturo dati sa general education curriculum ng mga colleges, ibababa na sa senior high school ayon sa CHED. Matindi ang epekto nitong CHED memo na ito. Unang-una ay wala itong Filipino subject required. Hindi na magiging malay na bahagi ng buhay ng ating mga mag-aaral sa universidad at kolehiyo ang wikang Filipino.
Marami nang nababalitaan na magsasara ang mga departamento ng Filipino sa mga pribadong paaralan. Yung mga contractual naman na mga teaching staff sa pribado at pampublikong paaralan, hindi na lang i-renew yung mga ito. Mawawalan sila ng kagyat ng trabaho dahil wala na raw silang ituturo. Wala na magpapatuloy ng higher level na pananaliksik sa Filipino. Ibig sabihin, kahit bilang isang akademikong disiplina, manganganib ang wikang Filipino. Pinapatay nito ang intelektualisasyon, ang tuloy-tuloy na pagsulong at paglaganap ng Filipino bilang isang akademikong gawain sa ating mga pamantasan. Hindi ito nagbibigay galang o respeto sa naabot na ng wikang Filipino bilang isang larangan ng siyentipiko at akademikong pag-aaral. Ang Filipino bilang isang wika ay isang simbolo ng ating pagkabansa. Pero hindi lang dapat ito manatili bilang isang simbolo. Ito dapat ay maging isang wika na ginagamit natin sa lahat ng mga larangan ng ating kaalaman. Ang pagpaplanong pangwika ay bahagi ng tinatawag nilang applied linguistics o social linguistics, kung saan may 3 area itong tinitingnan o binibigyang pansin: corpus planning, status planning, at saka language acquisition. O paano ba binibigyang pansin o pinapahalagahan ng wika sa usapin ng bilang wikang pambansa, at kung gayon magiging opisyal na wika siya kagaya ng sinasaad sa ating konstitusyon, at magiging wika ng pagkatuto. So sa usapin ng karanasan at pagpapakahulugan, nakatuon ito sa policy at paglulutas ng mga problema sa wika. Ang dilema at lugaming kalagayan ng wika at lalo na ng ating pambansang wika ay nasa balangkas talaga ng internationalization, no? At saka yung tinatawag nating marketization of education. Nangangailangan ito ng isang malakas na puwersa ng kontraagos, no, sa kolonyal na sistema ng edukasyon para talaga bawiin yung mga tagumpay na nasimula na sa Konstitusyong 1987. Yung curriculum, yung K-12, yung CHED memo, hindi mahihiwalay sa mga patakaran sa national development na pinatutupad ng Aquino administration sa balangkas na neoliberal globalization, no, sa mga patakaran ng privatization, deregulation, liberalization, pag-atras ng gobyerno sa malaking papel sa ekonomiya, sa social services, at iba pa. Pag-promote ng labor export policy, paghikayat ng foreign investment, pero hindi sa industrialisasyon, hindi sa pagpapaunlad ng agrikultura, kung hindi sa mga serbisyong inahanap ng mga foreign corporations katulad ng business process outsourcing, call center at iba pa. So yung curriculum ay binabagay sa ganyang direksyon ng ekonomiya. At ang problema nga, mas nakatuon tuloy sa pangangailangan ng mga dayuhang bansa, mga mas mayayamang bansa, hindi yung sa pangangailangan ng nakararaming mga Pilipino. Kaya naman Ingles ang wika na talagang sinusulong sa ilalim ng curriculum na to, at pinapahina naman yung Filipino. Pagka pinatupad na yung senior high school, ay may taon na mawawala ng enrollment, no, ang mga universities and colleges. So may pangamba na libo-libo ang matatanggal sa trabaho. At dahil pa sa bagong curriculum na binalangkas ng CHED ay tinanggal na ang subject ng Filipino, may particular na pangamba na talagang malulusaw ang mga departamento ng Pilipino. Maraming Filipino teachers ang matatanggal. Obligasyon ng Aquino administration sa Constitution, no, na ipalaganap at itaguyod at paunlarin ang Pilipino bilang pambansang wika at wikang panturo. Ngunit yung CHED memo ay tahasang lumalabag dito. Kailangang ilaban natin, no, ang patuloy na paggamit ng Filipino sa higher education, pagtuturo nito bilang iwalay na subject, at paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa iba pang mga kurso sa higher education. Kailangan matiyak natin na itong pag-i-echapuera sa Filipino sa ating GE program sa tertiary level ay hindi maisakatuparan. Yan yung pagwasak ng presensya ng wikang Filipino
sa akademya bilang isang lehitimong wika ng pananaliksik at gawaing intelektual. So ang usaping wika ay usapin ng pagsusuri din sa sistema ng edukasyon o sa kabuuan sa ideolohiyang kumakalat o lumalaganap sa ating lipunan. Tiyaking walang maisasarang departamento o walang matatanggal na guro, no? Lalo na sa larangan ng araling Pilipino at nagtuturo ng wikang Filipino. Tinututulan natin ang CHED Memo sa konteksto ng pagtutol natin sa K-12 at sa iba pang mga patakarang pang-edukasyon ng Aquino Administration, no, na hindi tunay na tumutugon sa mga pangangailangan ng nakararaming Pilipino.